Kakarating ko lang din po, galing po kasi kami ng Maynila din. Tapos nung gabi po, nanakaw po yung pera na pambili po ng gamit ng kapatid ko po. Thank you ma, kasi kahit na hirap tayo ngayon is hindi mo kami pinapabayaan ng mga kapatid kahit wala na si Papa. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan, mayroon akong dumating na bisita, isa sa ating beneficiary, estudyante po to, no. Abangan nyo po kung ano yung aming pag-uusapan kasi nga po ay medyo malayo sila. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at mapag-usapan namin kung ano yung kanilang kailangan, no. Ito po yung ating isang estudyante. Kumusta ka? God bless. God bless. So, dala mo yung listahan? Opo, pati yung kay Jana tayo. Kay? Kay Jana po. Kay Jana? Okay. Pinadala niya na po sa akin. Pinadala na sa'yo. Pwede kitang makausap mo na kahit mga 15 minutes. Okay lang ba? Ate, kausapin ko muna to si Sophia ha. Okay lang. Kahit mga 15 minutes. Ano mo siya? Tita mo. Good naman. So ngayon, di ba, ang bahay ninyo, saan yun? Sa Magaragad po. Magaragad. Anong barangay yan? Si Bago. So ate, salamat naman at nasiservice mo pala itong si Sophia, no? Opo. So ngayon, kakausapin ko muna sa saglit kasi nga isa sa programa ko dito sa Dunsol ay yung mga estudyanteng ganito ay mabilihan ng mga gamit nila sa pangailangan nila sa school. Unang pangailangan nila sa school, yun muna yung aking bibilin sa kanila, no? Kausapin ko muna siya, ha? Okay. So dito ka. So yun po, no, mga kalingap, mga kababayan, nandito siya sa natin, sa bahay. Ayan. Abangan niyo po ang pag-uusap namin. Po, no? Mag-uusap muna kami ng maigi ng batang ito, no? Ano ulit pangalan mo? Sophia po. Ribukas. Si Sophia Ribukas. Ilan taon ka na? 17 po. Kailan ka nag-17? Noong December 29 po. Okay. So ngayon, anong grade ka na uli? Grade 12 po. Grade 12. Ano ang plano mo ngayong grade 12 ka na? At siyempre, pag graduate mo ng grade 12, ano yung plano mo? Ano po? First po, ngayong grade 12, syempre po mag-aral po ng maigi kasi marami pong kailangan gawin. Tas pagtapos po ng grade 12, mag-a-apply po ng mga scholarship din po para sa college. Saan? Saang lugar? Hindi ko po sure eh. Pero try ko po kung saan po makapasa. Okay. So ang mama mo, nagtatrabaho bilang Nagbabantay po ng baby. baby. Saan siya ngayon? Sa Maynila po. Okay, nasa Maynila. Yung papa mo? Wala na po. Wala na. So ito po mga kalingap, mga kaibigan, ay yung kanyang tatay or kanilang tatay ay totally nasa heaven na. Kailan pa yung papa mo namatay? Noong 2024 po. 2024. So 2 years na, no? Opo. Ilan kayo magkapatid? Ulit? 3 po. 3. Di ba tumawag ka sa akin last day or nandun pa ako sa Manila, di ba? Opo. Baka pwede may kwento mo bakit ka umiyak ang time na yun? Po kasi, kakarating ko lang din po, galing po kasi kami ng Maynila din. Tapos nung gabi po, nanakaw po yung pera na pambili po ng gamit ng kapatid ko po. Gamit para saan? Para sa school po. So alam ba ito ng mama mo? Opo. Ano sabi sa'yo? Wala po kasi wala na rin kami magagawa eh. So ang tinitirahan mo sa ngayon, Yung lola ko po, lola mo. Ano ang trabaho ng lola mo? wala po. Ilan taon na si lola mo? Yung tama si mamay. 15.
59 po. So, malapit na rin ate mag-senior, ano? So, ikaw ate, kaano-ano mo itong si Sophia? Pamangkin po ng asawa ko. Pamangkin ang asawa mo. So, ikaw ay dating natiyahin. Okay. So, sa tingin mo ate, dito sa pamangkin mo na to na si Sophia, kumusta ang kanyang pag-aaral? Sa tingin mo lang ha? Ano po, nagay na naman po siya sa pag-aaral. Ang ano ko lang sa kanya, makamit niyang pangarap. Ano man ang gusto niyang pangarap. Okay. So, Sophia, di ba noon ay ginawa ko na bitawan ka or kumbaga hayaan ka lang muna, no? Kasi, di ba nabigyan ka ng cellphone? Nabilihan ka ng cellphone. Kumusta naman yung cellphone na naibigay sa'yo? Okay naman po. Buhay pa ba? Umihinga pa? Opo. Good. Dahil sa hindi ko naman sinasabing hindi ko nagustuhan, ano, pero sabi ko nga ay bigyan kayo ng paalaala. Kasi ang pinaka-importante dito ay yung inyong mga pag-aaral muna, di ba? Yun yung pina-priority ko dito. Sabi ko nga sa lahat ng mga scout dito na katulad ninyo na estudyante ay maiwas muna kayo, lalong-lalo na sa pag-boyfriend, di ba? Gampanan nyo muna ang inyong mga pag-aaral kasi yan yung pinaka-importante. Kasi, lalong-lalo ikaw, panganay ka, di ba? Opo. O, di ba? Panganay ka. Ilan taon yung mga kapatid? Yung sumunod po sa akin is 13, tapos yung sumunod po is 9. 9. O, di ba? Maliliit pa. So, ikaw ngayon ang inaasahan or pag-asa ng mama mo. Tama? Na magiging kaagapay katuwang niya sa sitwasyon na kayo ay wala ng tatay. Kaya ang gusto ko, matulungan ka sa pag-aaral mo. Ngayon, ako ang bahala sa mga gamit mo at mga gamit ng kapatid mo. Okay? Pero bago yan, gusto ko munang malaman kung ano yung mga maliban doon sa naghahanap ka o maghahanap ka ng scholarship, kung saan doon ka. Dito ba sa Donsol, meron ka bang alam dito na pwedeng ma-apply ng scholarship? Wala po tayo. Wala. So, yan ang medyo mahirap. Pero sabi ko nga, hayaan mo kasi sa sitwasyon mo, baka sakali. Pero hindi ako nangangako na matulungan ka pagdating mo ng college. Kasi kung hindi naman alam mo na meron din akong college dito na inantabayanan sa katauhan ni Glyce Samunida na ngayon nga ay third year college na, pero hindi naman sinasabi ko na lahat yan ay napupunan ko or natutulungan ko or naitutulong ko, no? May mga pagkakataon na yung mama niya ang nagpupursige. Ngayon, siya ay third year college na at si Asteria May na ngayon naman ay second year college na rin kung pasukan. Diba? So, basta ganun lang, tiyaga lang. No, siyempre, nandiyan naman si mama ninyo at ito, mga tita nyo. Siguro naman maalalayan ka rin sa pag-aaral. Ulitin ko, ano yung pinaka-ano mo sa ngayon? Na ikaw ay grade 12 na, so kailangan mong matapos. Nasabi mo nga ay kailangan mong maghanap ng scholar. So ano pa yung mga binabalak mo? Yung another plan mo. Gusto ko kasi kumbaga, makakuha sa'yo ng mga idea or plano sa pagdating mo sa pag-college ka na halimbawa. Ano po, kasi po, kukunin ko po is, it's either po nursing or education po. So, para po makatulong din po sa ng tuition is parang mag-working student din po. Grabe, no? So, okay yan. Working student. And then, pinaka-main na course mo sana ay nursing. So, okay naman yan. Pag teacher, or ano ba tawag niyan? Sa madaling yung course na yan? Ano tawag niyan, te? Yung sa teacher, anong course yan? Education. Yan, education. Pag nakatapos ka naman dyan, pwede ka naman mag-ship or di ba? Kasi lahat naman yan, pwede na.
Katulad nga nito kay Asteria, nursing din ang gusto, pero sa ngayon ay nasa cookery siya. So, oo, may gastos, pero tuloy-tuloy lang naman din siya. Katulad din ni Glyza, ganun din ang gusto ni Glyza, pero nandoon din siya sa education. May papayo ko lang sa iyo, Sofia, yung education ay medyo okay, kasi nga meron tayo dito sa Dunsol. Opo. Di ba? Meron naman tayo dyan sa, tawag niyan, school na yan, DCC, tama? So, tuloy ka lang sa plano mo, huwag kang mag-alala, basta nakikita ko or makikita ko na tuloy-tuloy ka sa pag-aaral mo at nagpupursige ka sa pag-aaral mo, nandito kami, ang mga nagmamahal na sponsor dito sa Dunsol, na ngayon nga ay sakop ko na ang buong Sorsogon. Pero pupukusan ko ang mga estudyante na kagaya mo, na alam kong magpupursige. Sabi ko nga, kung sino yung magpupursige sa pag-aaral, makikitaan ko na as in talagang gustong makamit yung pangarap, sila yung aantabayanan ko. Okay? Ikaw bilang panganay, ako rin ay panganay, walang natapos sa pag-aaral, kaya ako nandito sa Dunsol para sa mga kagaya ko, kagaya mo, kagaya ninyo na mga panganay ay makamit ang inyong mga pangarap. Okay? So, ngayon ay kukunin ko yung mga list mo or listahan kasama ng iyong kapatid. At sino yun nabanggit mo kanina? Si Jana po. Si Jana. Yun, mga kalingap, mga kaibigan, si Jana or sila Jana ay yung ating Tris Maria na medyo busy sa ngayon. Bakit busy kayo? Ano po, sa school po kasi may brigada tapos enrollment din po. So, yung enrollment mo, okay na. Okay na po. Ano ba yung tinatawag na brigada? Ano po, yung brigada po is yung maglilinis po kayo ng mga kaklase mo sa school para po sa pasukan. Malinis po. So, yan ang pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon. Yes, Lahat po. ba kayo na estudyante, ganun? Opo. Okay. So, ano pangalan ni ate? Andrea Domingo po. Andrea. Ma'am Andrea, salamat naman at sana po, no, ay mantabayanan at magabayan din ninyo ang pag-aaral nito ni Sofia. Kasi yun nga, nandito naman ako, pero sana po wag po kayong umasa na lahat po ay magagampanan ko or maibibigay ko ang mga pangailangan ng estudyante na to. So, kapatid mo, anong grade na? Yung isa po, yung sumunod po sa akin, grade 7 na po. Tapos yung bunso, grade 5 po. Medyo ano na rin pala to. Pataas na kayo ng pataas ng antas sa inyong mga pag-aaral. So, ganun lang, Sophia, ibigay mo sa akin yung listahan para makita ko, ha? Para, ganito kasi gagawin natin. Sa Friday, gusto kong mapamili lahat yan, yung inyong mga gamit. And then, Saturday, siguro naman hindi na kayo busy sa araw na yan. Tama? Hindi na. Gusto ko na magsama-sama kayo dito para makita kayo lahat na iniaabot ko sa inyo yung mga gamit ninyo. Okay? Siguro naman ate, kaya nyo naman na ihatid si Sofia dito, no? At ano ba sila, siguro ko na lang sila Jana. Sabihan ko na lang din na pumunta na lang. Kasi kung ako pa yung magsusundo sa inyo, maawa naman kayo sa patay ninyo, ha? Maawa naman kayo. Ngayon, pag may sobrang ate, baka magbigay na lang din ako ng kahit 1 litrong gasolina, para maano mo. Siguro isama mo na rin yung yung dalawang kapatid nito. Para sama-sama sila dito. Apo. Siguro rin tayo kahit na bugaw dyan or sopas. So, kanino listahan? Ito po. So, ano ba to? Mga pinaka-importante? Opo, importante lang po. Okay. Sophia. Okay. So, nandito po yung mga listahan nila. So, hindi naman pala gaanong ano yung tablet? Baka mahal yan. Hindi, ganito po. Ito, papel. Akala ko Okay. tablet na gadget. Ba yan? Okay. Bugs, boys. Ano yung mga kulay? Yung mga kulay ang gusto kong maano. Pag ipa-message na lang sa akin yung mga kulay. Yung kila Jana at Jackie. Pero yun nga pala, ano pagkakala mo kila Jana? Nagkakakwentuhan ba kayo lagi? Opo. Ay, hindi naman po
lagi. Nung isa po, nung isang araw, pumunta po kami dito. Okay. Landing pa. Kasi ang pagkakaalam ko, si Jana ay si regular school. So grade 12 na rin siya, di ba? Opo. Regular school, di ko lang alam kung saang school. Pero itong si Jacqueline at Rose ay parang sa ALS. Wala. So hindi ko lang sure, kaya kailangan kong munang malaman. Basta ganun lang ha, kasi parang kulang pa to para sa mga gagamitin or gamit ninyo. I-PM na lang sa akin kung ano yung pinaka-exact kong bibilihin para mabili ko. And then, Saturday, asahan ko na dito kayo magsasama-sama ha. Opo. Marami kasi kayo dito. Irwina Joy, Tres Maria, Casey, Antoinette May. Nako, marami nga kayo. Tapos may mga elementary pa. Sa ngayon, saan ang punta ninyo? Sa school Sa po. school. So, maliban sa yung pag-aaral, Sophia, ano pa yung nakikita mo na pinaka-importante sa iyo at sa inyo? Family po. Family. Yes po. Gusto mo magkaroon ng tatay? Hindi po. Kasi family. So, hindi, tanong ko dito kung ano yung naiisip mo na pinaka-kulang at importante sa inyo. Lalong-lalo na sa inyong magkakapatid na malayo sa nanay. Nanay po. Nanay, gusto nyo makapiling ang nanay. Yes po. Ano bang pagkakaiba ng pag-aaruga ng isang nanay kaysa pag-aaruga ng isang lola? Ano po? Yung nanay po kasi is, yung parang malapit ka na po kasi sa kanya. Tapos, yung parang masarap po kasi sa feeling kapag yung nanay yung nag-aaruga po sa'yo. So ano ang masasabi mo sa mama mo? Lang tayo, naiiyak ako. Thank you ma kasi kahit na hirap tayo ngayon is hindi mo kami pinapabayaan ng mga kapatid kahit wala na si Papa. So naiyak po yung ating isang beneficiary, mga kalingap, mga kaibigan. So sitwasyon kasi nila, no? Na as in talagang hirap sila sa ngayon. No, na yun nga, gusto kong maantabayanan. Kaya sa mga nagiging kagapay, katuwang ko po din dito sa paglingap sa Donsol, no? Sabi ko nga, isahin ko na po yung ating mga estudyante dito at para malaman ninyo ang mga kwento po nila. So ito pong si Sophia ay isa sa nakikitaan ko na talagang kailangan niya ng kaagapay. No, kailangan niya ng tuwang, lalong-lalo na yung kanyang mama ay isang kasambahay sa Maynila na malayo sa piling niya. So, asahan mo, Sophia, na nandito lang ako, nandito ang mga nagmamahal din dito sa Donsol. Ang gusto ko lang, maipakita niyo sa akin ang pagpupursige ninyo sa pag-aaral. Kasi yun lang naman, ate, ang nais ko sa kanila. Yung pag-aaral nila na may pagpatuloy nila para maabot nila yung kanilang mga pangarap, no? Kasi kung di nyo na itatanong, ate, ako ay 72 years old na rin, no? Gusto ko na pagkaya ko pa, alam ko na pwede pa akong gumalaw, pwede pa akong magpasal-pasal sa kanila at maantabayanan ko pa sila. Magampanan ko yung pagiging tatay. Katulad nito na wala ng tatay. Di ba, ate? So, salamat uli, ate. At asahan ninyo na tuloy-tuloy ang pagtulong namin dito kay Sophia. Pero, ulitin ko, ate, wag lahat naman iasa sa amin. Ano? Kasi ako ay isang katulad nyo rin na isang kahig, isang tuka lang din. Kung hindi dahil sa mga nagmamahal dito sa Donsol ay wala akong ganito. No? So ngayon, ulitin ko, Sophia, huwag kang mag-alala, pati yung doon sa mga kapatid mo ay sagot na ng ating mga nagmamahal dito. So muli, Sophia, mag-iingat sa iyong mga lakad, lalong-lalo na medyo malayo-layo ang biyahe, ate, no? Magaragad to Donsol. Makaragad to Donsol. So kung mamamasahe ka dyan, Sophia, mga magkano ulit ang pamasahe? Kasi ngayon ay medyo tumaas ang gasolina. 150 po. 150. Tip-tip. Papunta lang doon. Tapos back and forth, Babalik pa. 300. Bayad.
Grabe no. Kaya, buti ng may service. Ano lang, gasolina na lang. So ang pinaplano ko dito sa mga kagaya ninyo na malalayo na at dito nag-aaral sa bayan, sana tulong-tulong tayo magdasal na sana magkaroon tayo or magkaroon ng kahit maliit na kubo. Kagaya lang nitong kubo ko, bahay na to. Na kumbaga may patayo diyan sa malapit sa school. Kahit na bandang dito lang din na pwedeng mamamasahe ng 20 pesos, pwedeng lakarin pag kailangan ate. Yun isa rin yun sa binabala ko or pinaplano ko. Yun nga lang, wala akong sapat na budget para diyan. So, sabi ko nga ulitin ko, tulong-tulong tayo magdasal na sana isang araw ay maging okay yung channel ko para makapagpagawa. Kahit na worth of 100,000 siguro, o malaki naman masyado siguro yung 100,000 ngayon, para sa kanila. Na pag Sabado-Linggo, pwedeng doon sila sa inyo, susunduin nyo lang. Pag Lunes ng umaga, hatid nyo sila sa parang tirahan na habang sila ay nasa school. Magdasal po tayo ate, na sana magkaroon ako niyan dito sa Dunsol. Kasi isa yan sa pinapangarap ko rin. Kasi nakikita ko, katulad nila Jana. Si Jana, pag nag-college yan, sigurado dito rin yan sa bayan kasi wala naman sa mga barangay natin, di ba? High school lang. At tapos elementary, ipapaano yung college. Di ba? Puro lahat sa Dunsol. Kaya ulitin ko, magdasal, tulungan nyo ako magdasal. Lalo na kayo mga estudyante, na magkaroon ako ng sapat na budget para dyan sa aking pinapangarap. So, ganun lang Sophia. Asahan mo na sagot na namin yung gamit ninyong magkakapatid, ha? Na nung nakaraan nga umiiyak ka, huwag kang mag-alala. Anin mo, lakasan mo lang lagi ang loob mo. Laging positive, huwag mag-isip ng kung ano, basta focus ka sa pag-aaral. Ano man yung hirap na dinaranas ninyo sa piling ng lola ninyo, ano ba ang trabaho ng lolo nyo? Minsan po nangingisda. Di ba? Basta ganun lang. Tuloy-tuloy lang. So ate, maraming salamat sa pagpapaunlak ha. So, ganun lang Sophia ate sa Sabado, asahan ko at magme-message lang ako kasi may group chat naman sila ha. So, ingat kayo ha. Akin na yung mic niyo. Yan. So, ingat kayo ha. So, yun mga kalingap mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood sa premiere na to, Ayun nga ay nakunan natin ng kwento itong si Sophia na medyo napaiyak pa nga, Kaya maraming salamat po sa mga nagiging kaagapay katuwang natin sa paglingap dito sa Dunsol. Sa inyo pong lahat, thank you po. At yun nga, meron tayong para sa ating mga estudyante. Kaya muli, maraming salamat and God bless. Bye-bye. Ingat tayo para.